Ron Gagala. Ron, may naramdaman pa ba ang mga aftershock dyan? Ramdam na ramdam pa rin, Julius, yung paggalaw ng lupa dito sa lalawigan ng Bohol. At alam mo, Julius, itong mga aftershocks na ito ay kaya pa rin paggalawin yung mga sasakyang nakatigil, yung mga puno, gayon din yung mga kubo. Kaya may mga istruktura pa rin na bumibigay. Pilit isinasalba ng mga taga-Tubigon, Bohol, ang isang lalaki na naipit sa ilalim ng gumuhong bahay. Ito'y kahit alam na nilang wala na itong buhay. Senyales ang bahagi ng kamay na nakikita. Hindi raw nakalabas agad ang biktima habang naghihintay ng sukli sa tindahan. Tinawagan na po talaga namin ng tulong para po mahanap na po yung katawan niya. Hirap na po talaga kami. Sa bayan ng Loon, walang tigil sa pag-iiyak ang batang si Keisha. Hindi rin siya agad nakalabas ng bahay, kaya nadagana ng kanyang ulo at nabali ang binti. At dahil sa kakulangan ng gamit, matapos gumuho ang buong ospital, gumamit na lang ng saha ng puno ng saging o karton bilang brace ng mga pasyente. Ang iba naman nagtitiis sa ilalim ng puno at doon isinabit ang mga dextrose. Hanggang kaninang hapon, walang tigil ang dating ng mga nabagsakan ng konkreto, tulad ni Shirley, na walang nagawa ang mga doktor kundi ang putulin ng buong kanang braso. Nadagdagan ko siya ng poste na simento sa bahay nila. Oo. So, 9 hours siya na bago na extricate. Ika-15 na ang bangkay na ito na nakukuha mula sa mga gumuhong gusali. Halos 100 naman ang sugatan sa Loon. Sa likod lamang nitong dormitoryo ng ospital na nag-collapse dito sa may Loon ay makikita ang isang napakalaking bitak. At marahil sa aking pag-iikot dito sa buong lalawigan ng Bohol, ay ngayon lamang ako nakakita ng ganito kalaki na bitak at ganito rin kalalim yung pagkakabiyak niya nang mangyari ang lindol kahapon ng umaga. At kung inyong makikita, limestone po yung ating nakikita na bato, isang matibay na bato pero nabiyak ng lindol ng ganyan kalakas. Sa bayan ng Kalape, sa mga palayan, pansamantalang sumisilong ang mga residente na nauubusan na ng pagkain at tubig. Siksikan din ang pila sa mga gasolinahan at nag-uunahan sa supply ng krudo. Ito'y kahit hirap sa pagbiyahe ngayon dahil sa mga nagkabitak-bitak na kalsada at tulay na nabiyak. Bangka muna ang paraan para matawid ang Loon. Sa ginawang aerial inspection kanina, nakita ang lawak ng pinsalang iniwan ng lindol tulad ng mga landslide na tumabon sa kalsada at mga nasirang tulay. Pero sa pagdalaw ni Pangulong Aquino sa mga evacuees kanina, sinabi niyang hindi na kailangan humingi ng mga taga-Bohol ng tulong para makumpuni ang mga nasirang tulay. 3 tulay o nasira, yung isa o doon nakaschedule na talagang palitan by next year. Mapapaagaw yung pagpalit. Totoo, lahat ito mga putol-putol na bahagi, no, magmadidikit natin ulit yung mga komunidad. Ayon sa FreeVox, mula kahapon ay mahigit 800 aftershocks ang naitala. What we need to just watch out is that damaged buildings and houses must be reported and inspected right away. People must avoid areas affected by landslide and steep slopes. Nais man ng mga taga-Bohol na sama-samang manalangin, walang natira sa mga kapilya hanggang sa pinakamatandang simbahan ng Tubigon. Binasag din ng lindol ang makasaysayang simbahan ng Dawis sa isla ng Panglao. Our church may be shaken or fall, but our faith must continue. May mga bayan pa rin, Julius, na hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin kuryente. At may mga bayan pa rin na hindi pa rin mapasok dahil sa mga sira-sira at mga bitak-bitak na kalsada. Kaya posibleng lumobo pa yung bilang ng mga namatay at mga nasugatan. Julius. Ron, sa ngayon ba ay nakakauwi na itong mga kababayan natin dyan sa kanilang mga tahanan? Doon sa mga nadaanan natin na may kuryente na, Julius, ay bumabalik na sila sa kanilang mga tahanan dahil yung aftershock ay hindi na rin masyadong nararamdaman simula ng magdilim
ngayong araw. Bagamat yung buong maghapon, napakarami pang aftershock ang ating naramdaman. Pero doon sa mga lugar na wala pa rin kuryente, naroon pa rin sila sa labas ng kanilang mga tahanan. Yung iba nasa plaza, yung iba nasa grounds, nasa palaruan o playgrounds ng mga munisipyo, gayon din ng mga simbahan. Julius. Maraming salamat, Ron Gagala. May mga lugar pa rin hindi mapasok hanggang ngayon dahil sa lindol. Pero ilan sa mga lugar na ito ang napasok kanina ng ABS-CBN News kung saan nakita ang matinding pinsalang iniwan ng trahedya. Sa bayan ng Maribohok, Bohol, matindi ang pangangailangan sa pagkain at tubig ng mga residente doon. Live mula sa bayan ng Carmen, Bohol, magbabandila si Hernel Tokmo. Hernel, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Okay, Ses, aabot sa 30 pamilya ang nandito ngayon sa Carmen Grandstand at sa ngayon may ilang mga residente na dito ang mahimbing nang natutulog sa kabila ng lamig ng panahon dito sa Grandstand at wala pa silang planong bumalik muli sa kanilang mga tirahan dahil hanggat nararamdaman pa rin nila ang serye ng mga aftershocks. Hindi ininda ni Mang Florencio ang lamig habang natutulog sa ilalim ng tent sa Carmen Grandstand sa bayan ng Carmen sa Bohol. Kasama niya ang buong pamilya at mga kapitbahay na lumikas matapos ang napakalakas na lindol kahapon. Sa bayan ng Carmen, naitala ang sentro ng magnitude 7.2 na lindol kahapon. Karamihan sa mga lumikas sa Grandstand, nawasak ang bahay sa pagyanig. Babalik lang si Mang Florencio sa kanilang tirahan kapag humupa na ang aftershocks. Walang balik kung nandito kami bisan malamig, at least safety kami dito nakatira. Marami ang hindi makalimot sa lakas ng pagyanig kahapon. Nakunan pa ni Jeffrey Huerte, supervisor sa Lobok Tourism Office, ang pagguho ng tanyag na Lobok Church. Kwento niya, naglilinis lang sila sa paligid ng ilog kahapon nang lumindol. Kanina, lula ng Sky Patrol, nilibot ng news team ang mga lugar sa Bohol na lubhang napinsala ng lindol. Ilang bahagi ng bundok sa bayan ng Loon ang kumuho. Ang mga daan, parado ng natibag na mga bato at lupa. Paglapag sa bayan ng Maribohok, sinalubong kami ng mga residente. Si Aling Gloria, hindi mapigilan ang maiyak. Nakuha na lang yung tubig dito. Idinadaing niya ang kakulangan ng pagkain at tubig. Mahirap maipasok ang supply dito dahil isolated ngayon ang Maribohok. Bangka lang ang ginagamit para maitawid ang tulong mula sa lungsod. Pero hindi lang produkto ang ibinabangka palabas ng Maribohok, kundi mga pasyenteng kailangang gamutin sa malalaking ospital sa Tagbilaran. Nabitak din ang mga kalsada, kaya tanging motorsiklo lang ang nakakalusot. Halos lahat ng bahay nagtamo ng pinsala. Ang makasaysayang simbahan na Santa Cruz Church na itinayo pa noong 1767, tipak na lang ng mga bato ang natira. Lahat, ubos lahat. Wala nang ground zero talaga lahat.